Nagpa-blatter na po ako sa pulis, kaso sabi sa pulis, hindi siya pwedeng i-blatter kasi ultimong pangalan hindi ko alam. Na-scam ako ng 6,600 pesos. Nangyari lang to kanina February 13, 10:30 ng umaga. May nagpunta rito na nakamotor ng lalaki. Nagpakilala siyang ahente siya ng Red Horse. Noong una, tinanong niya ako kung saan daw ako nagpapadeliver ng Red Horse. Ngayon, sinabi ko kung saan ako nagpapadeliver. Kung gusto ko daw bang kumuha sa kanila ng Red Horse. Ang ganda kasi ng offer niya. Biruin niyo ang Red Horse ngayon, magkano na? 670, 680 na isang case. Pero ang offer niya is 450 lang. Yung 500 ml tsaka 1 liter, 450 lang daw ang isang case. So nabigla ako, sabi ko, bakit ang mura? Hindi kaya ano yan kuya? Tapos biglang sabi niya, palusot lang po namin yan. Sabi niya, 12 case po yun. Sabi niya ganyan. Minsan lang po ito. Sabi niya ganyan. Pagka po kinuha nyo to, mula po ngayon, kapag kami mapalusot po kami, sa inyo na po namin ibabagsak. So natuwa naman ako kasi 450 times 12 pieces or 12 cases, 5,400 lang yung babayaran mo. Sabi ko, o di sige kuya. Sabi kong ganyan. Yung truck po namin, nandyan lang sa kanto. Sabi niya ganyan. Hindi ko na naisip na scammer siya. Kasi Friday, yun talaga yung deliver ng RH dito sa lugar namin. So umalis muna siya. Pagbalik niya, sabi niya, ma'am, kung gusto niyo po, dagdagan po natin ng isang kahon ng gin. 1,2 lang po ang bigay ko sa iyo. Sabi niya ganyan. Eh, ang isang kahon po ng gin ngayon is nasa 1,400, 1,500 na ata siya. So, ang laki ng maliles ko kung 1,2 ko lang siya kukunin. Kung 5,400 plus yung 1,2, 6,600 pesos. Yung total ng item na kukunin ko sa kanya. Ngayon, sabi niya sa akin, ma'am, sino po yung makakasama ko? Sabi niya ganyan, kasi yung truck daw nila nandoon sa kanto. So, pinasama ko yung kasama ko dito sa bahay at sa kanya ko inabot yung pera, yung 6,600. Kampante naman ako kasi kasama niya yung kasama ko. Pagkatapos nun, sinakay niya sa motor yung kasama ko at pumunta na sila doon sa kanto na sinasabi niyang nandun daw yung truck nila. After ilang minuto, tumawag sa akin yung kasama ko. Ate, sabi niya, wala na dito yung lalaki. Kanina pa ako nag-aantay, sabi niya ganyan. O di, sabi ko, kung wala naman na pala dyan kako, umalis ka na dyan, uwi ka na dito, baka scam lang yan. Gumanon pa ako. Hindi ko ina-expect na pagdating niya pala dito sa bahay, yung palang 6,600 pesos, inabot niya na pala doon sa lalaki. Pagdating pala nila doon sa kanto, kinuha agad ng lalaki yung 6,600 pesos at inabutan yung kasama ko ng 100 piso at wag daw sasabihin sa akin na binigyan niya ng 100 pesos yung kasama ko. Nagpa-blatter na po ako sa pulis, kaso sabi sa pulis, hindi siya pwedeng i-blatter kasi ultimong pangalan hindi ko alam. Pero ang magiging solusyon namin ay iti-trace kung kanino nakarehistro yung motor at nakuha naman namin yung plate number, ipapatrace sa LTO kung kanino siya nakarehistro. So ito po ay awareness dun sa mga kapwa ko may tindahan or may mga negosyo na huwag tayong basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Hindi mo pagkakamalan na scammer siya kasi napaka-decente niya, tinanggal niya pa yung helmet niya, kitang-kita yung mukha niya, sakto pang sinabay niya na may mga tao dito sa tindahan may bumibili, kaya hindi mo talaga aakalain na scammer pala siya. Hindi man maibalik sa akin yung perang nakuha sa akin, pero sana maging aral ito sa mga kapwa ko may tindahan na maging alert tayo, na maging mapagmatsyag sa paligid natin kasi hindi natin alam na nakapaligid lang pala sa atin ang mga taong gagawa sa atin ng hindi maganda.